Good morning po sa aling lahat. And thank you, Pastor, for that introduction. Yun, hindi ako sanay sa introduction. Every time na they're inviting me to speak. Pati nga yung pangalan ko kung minsan, salamat nga wala dito Nung sinend ni Pastor kagabi na itong tarpaulin nyo, ay salamat wala yung pangalan ko. Alam nyo yan? Andito kami kagabi. Actually, dito kami kagabi. Pumunta nga kami dito, sinilip para maging familiar yung place. Natulog kami dyan sa tabi-tabi. Not to be late sa occasion na ito. Thank you, Madam Elma. Siya po yung first na nag-connect sa akin. And then, nagtaka ako na may nag-invite na maging speaker nyo dito. And then, the following day, si Pastor Jun naman yung nagtuloy ng conversation. So I chose to avail ourselves dahil we want also to have fellowship with you. You know that? As 28 years in the Kingdom Gospel, or 28 years in charismatic and Pentecostal movement. Uhaw ka na makilala kung sino yung mga kasamahan mo dito sa mensahe ng biyaya. So nung na-connect ako dito, there's no hesitation. I need to, if ever there's any schedule, I'm going to cancel it because we want to know you also. We want to meet yung mga kapatiran dito sa Balagtas, Bulacan. Kaya nga sabi ni Pastor Jun Balbin, kung sinong nakakilala sa inyo, he is my bayaw. First cousin ko po yung misis niya. Pero hindi ko alam na nasa grace siya na movement. Kung nagkakaroon kami ng family affair, mas dominante kasi yung Pentecostal mas maingay. Alam niyo yun? Kaya tahimik lang si Pastor Jun, doon lang. It's a journey actually it's a journey for us. I personally and my family, it's a journey for us to enter into the grace movement. Ang hirap namin tinanggap itong mensahe ng biyaya sa Baguio or sa Cordillera dahil sirang-sira yung mensahe ng grace noon. Dahil yung may nauna na nagturo ng grace. Alam niyo yung mga katuruan na wag na kayong manalangin dahil alam na ng Lord yung papanalangin mo. Yun yung dating kasi na kahit nagkakasala, pwede na. So, hindi siya welcome. Hindi siya welcome sa majority. Pati sa Christian group, hindi siya welcome. Kaya't nung na-introduce ito, hesitant yung mga tao. Hesitant yung mga kasamahan namin sa Pentecostal at Charismatic. But I've learned from my professor sa Bible College, nang sabi niya, kung nag-graduate ka kahapon and then you stop learning today, you will be ignorant tomorrow. So keep on learning. So that pushes me to, sige nga, maupo nga ako at pakinggan ko itong turo ng grace na ito. And then that's the start. But ang naging bunga, yung transition, napakahirap. Kalayan nyo, 1 year. 1 year yung transition. Until now, still we are in transition as a congregation. Personally, no more transition. But as a congregation, I cannot blame yung mga church member dahil nga charismatic nga kami. Yeah? Muntik nga ako pumunta dito sa Bukawi, mag-enroll dyan sa Bible College ng very popular na church dyan, yung napakalaking church. Senator yung anak. Okay? Siguro 80% papunta na kami dun .
Pero hindi natuloy. At hindi pala doon sa Bukawi, dito pala sa Balagtas ako pupunta. Praise God. Again, thank you, Ma'am Elma. Thank you, Pastor June. And thank you for the congregation nandito. I'm with me, my family. Andun po yung misis ko, may dalang bata. She's not feeling well. And then yung mga kasamahan ko galing ng, dito kami nag-meet eh. Yung mag-asawa galing ng Cainta Rizal, bunga ng online Bible study natin. And then yung dalawa naman galing sa Bucor, sa Muntinlupa, doon sila nagtatrabaho. And then yung iba galing ng Benguet sa Baguio. Mas marami pa sana. Pero they need to attend also yung ministry sa Cordillera. Especially this afternoon. Every Sunday afternoon, may ministry tayo sa mga pulis. Yung tinatawag na bisok. Yung mga pulis, ganap na pulis, na nagkakaroon sila ng training for another promotion. Kung gusto nilang maging komando, yung mga SAF, they need to attend that kind of training. And then they choose us to handle yung services nila every Sunday. So it's a big blessing also to share the message of the grace of God. Amen? So before I start with the message, pwede bang, I'm not a singer but gusto kong kumanta, okay lang? Okay lang, Pastor? Sige nga. May ask my... ito po yung legal counsel natin sa church. Abogado na napaka-humble. Ano pwedeng tugtugin na gitara? Nung andun ako sa Kwan, nung nagpapastor ako sa Pentecostal at saka sa Charismatic, I observe yung mga young people noon na bakit kayang-kaya nilang mag-memorize ng kahit napakahabang kanta. Kahit ilang istansa, kayang-kaya eh, di ba? Nakapikit pa sila eh. Ganun. Pero bakit kung sa verse, ang hirap? John 3:16 nga, butal pa. Di ba? So I prayed na, Lord, tulungan mo nga ako, Panginoon, na gumawa ng kanta galing sa iyong mga salita. So, ito yung dahilan kung bakit siguro medyo marami-rami rin na kanta yung ginawa natin galing sa salita ng Diyos. So what I'm going to share to you, can you flash Colossians chapter 3, verse 1 to 4 sa King James, okay lang? Kung meron kayo. Okay, we'll do it. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Yet and be risen with Christ. Seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God.
Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are Dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. Let's do it. If yet then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For We ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Lord, we thank you for this wonderful day that we're going to feast on your table, studying and listening to your word. God, bless your word as we partake, God. In Jesus' name, amen. Okay lang siya dito. Yeah, I'm encouraging all your musicians and singers. Do songs from the Word of God. Amen? Do songs from God's Word. Yan din yung sigaw ko doon sa Kalinga. Niyaya ako ng mga Presbyterian churches. Kaya may kakilala kayong mga Presbyterian churches. Yung mga Koreano. Karamihan ng mga churches ng Koreano, Presbyteries. They invited me to speak also in their youth camp. And that's one message that I've relayed to them na do songs from God's Word. Para mas ma-promote natin. Mas promote natin yung unadulterated. Yung talagang pure na Word of God. Ang sa ganun kumakanta ka, nami-memorize mo pa yung Word ng ating Diyos. Di ba? Especially kung King James pa yung version mo, di mas maganda. The title of the message na andito, yung tema nyo is Strengthened by God's Grace. I come to study and I come to read for how many times this Colossians chapter 1 verse 1 to 13. That's why ang sabi ko kay Pastor June kanina, allow me to start the lesson from verse 1 until verse 13. Instead of give focus sa verse 9 unto 12. And it's my prayer na sana after the message, makikita natin yung how God will strengthen us through His message today. That's my prayer. That's our prayer. That's the reason why I came here. Just to encourage you and to ask God na palakasin niya tayo. Bunga ng kanyang biyaya. Dahil kailangan natin ng kalakasan. Amen? So I'll start in verse 1. Ang sabi dito is, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and
Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. That answers the question, who is the author? Of course, the primary author is Paul. At ang kasama niya dyan is si Timothy. Pero may napakagandang address ang Diyos sa kanya. Ang sabi dito is, Paul, an apostle of Jesus. Paul, an apostle of Jesus. Yun lang po yung karugtong ng pangalan ni Apostle Paul. Di ba ang tao ngayon, ang gusto nila, may mahabang dugtong yung pangalan, right? Si ganito, honorable, si ganito ay, di ba? Doctorate, masteral, lahat na andyan. PhD, alam niyo ba yung meaning ng PhD? Anong meaning ng PhD? Doctor? Okay. Pero ang tawag nila doon sa EPTS, permanent head damage daw. Sila yung nagsabi. Pero ang address ng Diyos kay Apostle Paul, kay Pablo is apostol. Yung address pa lang na yon, napakataas. Dahil sa office ng ministry noon, yung apostle, yung prophet, evangelist, pastors, and teachers. And direct na sinabi ng Diyos, si Pablo na apostol ni Kristo, and it's the will of God. So kung tatawagin natin si Pastor, Pastor June, the servant of God, that's it. Di ba? And ang recipient ng sulat na ito, ang tawag naman sa kanila, to the saints and faithful brethren in Christ. Yung mga banal at tapat sa Kolose. Anong pangalan mo, Brad? Oo. Ha? Raquel. Okay. So, kung tatawagin ka, Brother Raquel, banal at tapat. Di ba, karamihan siguro sa atin, hindi ako qualified. Di ba? Pero yun ang tingin ng Diyos na sana maging tapat at ganap at banal ang kanyang church. So, ganun ang standard ng ating Diyos. So, this 21st year ng balagtas sa Grace Gospel Church, bear that in your mind and in your heart and in your spirit, that God wants this church to be banal at tapat. Hindi siya yung playing church. Hindi siya yung immature church. Banal at tapat ang standard ng ating Diyos sa isang simbahan. Purihin ang Diyos. Can you say amen? Pakisabi sa katabi mo, banal at tapat. And then next, sumainyo nawa to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yan po yung greetings. Yan po yung greetings ni Apostle Paul. Pero pansinin nyo, doctrinally, every time na basahin natin lahat yung mga sulat ni Apostol Pablo,
from verses 1, lahat, like for example, Romans chapter 1, verse 1 to 5. 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 5, or 2 Corinthians, lahat yung mga letters ni Apostle Paul, the 13 letters of Apostle Paul, pansinin nyo, sa first 1 to 5 verses, andoon yung clue kung ano yung gusto niyang ipahiwatig sa kanyang sulat. Nakukuha dyan sa greetings. Kaya't ang greetings niya sa Colossae is grace and peace. What's the opposite of grace? The law, right? The opposite of grace is law, works, and traditions. Ano naman yung opposite ng peace? Trouble, right? Ano pa? Fear, doubt, confusion, uncertainties. Yun yung mga opposite ng peace. And if you divide, okay, I'll talk first to you as a whole book. If you divide the book of Colossians into two, chapter 1 and chapter 2 speaks of the grace of God. And chapter 3 and chapter 4 speaks of the peace. Bakit grace? Ang book of Colossae, is one of the best book of Apostle Paul to expound the deity of Jesus Christ and the grace of God. So sabi is, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos. Kapayapaan at biyaya na nanggagaling sa Diyos. Sa Kanya manggagaling, hindi po sa atin. Hindi po manggagaling sa ating mga accomplishment. Amen? Hindi po manggagaling sa ating mga ginawa at nagagawa. Bagkus galing sa ating Diyos yung biyaya at kapayapaan. We cannot have peace with, magandang maging mayaman, di ba? Masarap maging mayaman. At least, nakalamang ka sa iba. But that's not the real peace. That's not the real joy. Galing kami ng Jollibee, hindi niya maibigay yung chicken joy, yung talagang joy, di ba? So the recipient is the church at Colossae na yung mga tapat at banal. And the greetings, grace, and peace. Pansinin nyo, kahit isa kang ganap, isa kang banal, at isa kang tapat, you will always face trials, persecutions, hardships in life that you need and I need and we need all the grace of God to survive. It's only by God's grace nakapunta kami dito. It's only by God's grace nag-meet tayo. Di ba? It's only by God's grace kami mga igurot na mga gwapo. Hindi, sirang-sira kami sa mga libro natin eh. Di ba? Kaya nga, I intentionally nilagay ko doon eh. Para makilala ako ni Pastor John. Ako isang igurot, yung misis ko igurot. Kami lahat dyan, igurot yan. Yeah. Pansinin nyo mamaya, baka may mga buntot yung kasama ko. And then, verse 3. Okay? Verse by verse yung gagawin natin na pag-aaral. Mas ma-enjoy natin. Ready kayo? Okay. Verse by verse. Verse 3. Wala yung flash na verse. May scripture kayo?
may gusto akong ipakita sa inyo. I want yung centralized tayo sa verse. I started in King James Version when I was I started pastoring when I was 20 years old. So I left my college education. I'm proud to say I'm 54 years old. Okay. I started nung 20 years old. King James yung gamit ko, and then nag-transfer ako sa Revised Standard Version, nag-transfer ako sa New King James, and then nag-transfer ako sa NIV, New International Version, and then comes the NLT, and then here, ang daming version. But, ang King James lang ang hindi nag-upgrade. The same pa rin. Yung wordings niya, the same pa rin. So, I will use King James sa atin. Okay? I'm not saying na King James only ako. No. I just want to use the scripture na King James. Okay? Dito sa verse 3. Pakibasa nga natin, go. Ay, wala pa. Ano yun, wala? Okay na yan. Okay na yan, sige. Verse 3 tayo, sir. Okay, chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 3. Hanggang verse 13 tayo. Ang sabi dito sa verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y laging idinadalangin. Before going further, nung sinulat ni Apostle Paul ito, approximately AD 61 or 62, andun siya sa Roma, under house arrest. Doon siya nakulong. At may isa siyang convert na nagngangalang Epaphras. At si Epaphras ay isang hintel. Nung nag-start yung church sa Colossae, si Epaphras yung nag-start. Siya yung nag-pioneer sa church sa Colossae. And never na napuntahan ni Apostle Paul yung church sa Colossae na yon. And the reason why na nasulat ito, nagkaroon ng problema sa Colossae. Nagkaroon ng problema sa church. Kaya't from Colossae, pumunta si Epaphras sa Roma para dalhin, aside na dalhin yung mga regalo ng church para kay Apostle Paul, tanungin niya si Apostle Paul or ikwento niya sa kanya kung ano yung nangyayari dito sa Colossae. Nasabi niya doon, we don't know the real story, but mayroon siyang nakwento kay Apostle Paul. Malalaman lang natin kung ano yung sulat ni Apostle Paul, bakit siya nagsulat ng ganon. Based on yung kwento ni Epaphras. So dito, mayroon nga silang problema. And that problem is regarding the Christological heresy, or yung tinatawag sa theology na Christological heresies. Yung maling katuruan patungkol kay Kristo, na siya'y tao lang, hindi siya Diyos. Marami dito sa Bulacan yata. Meron? Wala. Meron yata, di ba? Marami. Kayo yung taga Bulacan eh. Yeah? May nakita ko lang dyan, may matulis yung pan eh. Okay. So, ang sabi is, may problema doon.
At napakaganda yung ugali at attitude ni Epaphras. Hindi siya yung lingkod na know it all. I know all. I know everything. No. Baguhan lang si Epaphras na alagad ng Diyos. Baguhan siya, and yet he started a church at Ephesus, at Colossae, together with Tychicus. Yun yung mga pangalan na magandang ipangalan sa mga bata. Epaphras, Tychicus. Di ba? Andronicos. Yun yung mga sikat na pangalan eh. Kung gusto nyong... Okay? So, may problema doon. Ang pilit nilang tinuturo sa Colossae ng mga Jewish religious groups. They're insisting that Jesus Christ is just a man. They're insisting about the circumcision. They're insisting about the law. About the tradition of the elders. About the legalism of the Jews. Yun yung mga gusto nilang ipasok sa church na inumpisahan ni Epaphras. Ayaw ni Epaphras na mangyari yun. Pero hindi niya alam kung paano niya i-address yung problema na yun. Kaya't lumapit siya sa kanyang mentor na si Apostle Paul. Kaya't sa atin dito sa church, maganda rin kung may mentor tayo. Di ba? Maganda rin na may pastor tayong pinupuntahan, nilalapitan, kung may mga doctrinal issues tayo na gusto nating iklaro. Amen. Nagpapasalamat kami dito sa verse 3. Balik tayo sa verse 3. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tuloy is na kayo'y laging idinadalangin. We give thanks to God, praying always for you. Pansinin nyo yung verse na yan. Sana may makita kayong nakita ko. Sinong nagpapasalamat? Yung nanalangin or yung pinanalangin? Go, answer. Yung nanalangin. Karamihan sa atin is we are asking prayers, right? And then sasabihin natin sa kapatid natin na, "Uy, salamat kapatid, pinanalangin mo ako." Alam niyo ba si Apostle Paul, siya yung nagpapasalamat sa kanyang pinapanalanginan or pinapanalangin. The one whom we prayed for. Why? Don't you know na it's by God's grace na maipanalangin mo yung isang tao? Alam mo yun? Especially today, na busy lahat yung tao sa cellphone. Di ba? Busy lahat yung tao sa kanilang mga trabaho. Wala nang time manalangin, wala nang time mag-devotion. But si Apostle Paul, siya yung nagpapasalamat at naipanalangin niya ang church sa Colossae. At patuloy niyang pinapanalangin yung church na yun. So it's a gift for you. So kung ikaw ay pinanalangin mo si pastor, pinanalangin mo yung leaders mo, pinanalangin mo yung pamilya mo, magpasalamat ka. God, thank you for giving me the opportunity to pray for my pastor. Thank God for giving me the opportunity to pray for the church. Amen. Yun yung nakita ko dito. Ang hirap kayong manalangin para sa ibang tao. Karamihan sa panalangin natin, self-centered siya, di ba? Nakasentro lang sa atin. Para tayong sa, alam yung mga palaka. Sa Ilocano is kwak, kwak, kwak. Sa akin. Yung kwak, 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 sa akin yun. Okay? Nakasentro lahat sa atin, nakasentro sa pamilya natin, sa mga circle of influence natin, doon lang siya
nakasentro yung panalangin natin. But try to expand that prayer focus. And you will see na magiging thankful yung puso natin. Dahil ginamit ka ng Diyos para ipanalangin mo yung nangangailangan. Purihin ang Diyos. Kaya't never na maging proud ka dahil pinanalangin mo yung kapatid mo na yun. Ang daming alam mo yung honor grabber? They're getting the honor instead of God. Ang testimony, ang kwento is, ay, salamat, pinanalangin kita kagabi. Alam mo ba yun? Para bang pinapangalangdakan na pinanalangin kita kagabi, kaya nga nakapasakay. Di ba? Kaya nga naging mayaman ka dahil pinanalangin kita. Wala bang komisyon dyan? Buti na lang na bumalik ba yung love life? Hindi, galing ng G12 eh. Yeah. Ang testimony niya kanina. Magkasama tayo noon dyan. Okay. Ilan na yung nagastos mo sa G12? Do not boast, but be thankful. But be thankful. Kung napanalangin mo yung family mo, Lord, thank you for giving me the chance. Dahil baka bukas, wala ka ng chance. Do it now. Amen? Pray for your family. Pray for your neighbors. Pray for your enemies. Pray for your employers. Pray for your work. And you will be thankful. Ang bunga niyan, kagaya ni Apostle Paul, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pinanalangin ko kayo. Okay? So verse 4. This is now the commendation. This is the meat. This is the kabuuan ng mensahe. Since we heard your faith, pwede namang sabihin ni Apostle Paul na since I heard, di ba? Di ba plural yung sinabi? Hindi niya sinabi na since I heard of your faith. To support the verse 1 na I, Paul, the servant of the Lord, I, Paul, the apostle of the Lord, by the will of God, with brother Timothy. Right? And then ang sabi dito, since we heard. Kung minsan, pati sa church, ang gusto natin, tayo lang yung bida. Hindi ganun si Apostle Paul. Hindi siya yung one-man band. He always find time to appreciate his team. Amen. Kagaya ng music team natin kanina. Okay? Sino yung dominante na nakikita? Yung nakahawak ng mikropono. Di ba? Pero, as a group, kaya nga nagkaroon ng magandang praise and worship. So, work as a team. Yun nga din ang ginawa ni Peter at saka si John when they entered into the temple. Acts chapter 3. Ang ginawa nila doon is may nakita silang namamalimos, di ba? And then ang sabi ni Peter sa kanila, sa namamalimos is, silver and gold, wala kami. But in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? But before that, ang sabi ni Peter, look at us. Hindi niya sinabi, look at me. Okay? Work as a team. Balagtas Church, work as a team. And remember, you have your pastor as your team leader. Work with him and work together hand in hand. Amen.
Can we say amen to this group? I'm sorry, Pentecostal ako eh. Sabi ni Pastor Biernes, I want your church, Pastor Jerome. Why? Maingay. Maingay, ang dami daw nag-amen. O sige, okay lang. Now, since we heard of your faith, of course, kasama si Peter, si Timothy. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. I'm sorry, walang binigay si Pastor June kung ilang oras ako tumayo dito. So, kung 3 hours yung na-spend ko, tanungin nyo kay Pastor June. Okay? Yun yung ayaw kong mabasa doon eh. Kung, Pastor, 30 minutes ka lang. Praise God, wala siyang nilagay. Free will ako dito, may expressway kayo dyan eh. So, since we heard of your faith, ang commendation ni Apostle Paul, hindi niya sinabi kung ano yung problema. Hindi niya binanatan yung problema na idinudulog ni Epaphras. Yung first na sinabi sa kanila is, he is appreciating their faith in Christ. Di ba? He is appreciating their faith in Christ and the love which ye have to all the saints. Ang una niyang sinabi is yung pananampalataya ng mga taga-Kolose sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa, ang pag-ibig nila sa lahat ng mga believers. So number one na na-commend, number one na appreciation ni Apostle Paul sa kanila is their faith in Christ. And we know na dito nagkakaproblema yung mga churches. So word na faith in Christ, sa atin we know that faith of Christ, yes? Amen? Napag-aralan natin yung faith of Christ and faith in Christ. Siguro sa aking pag-aaral, ito yung nakita ko na isang problema. Yung paggamit natin sa word na pananampalataya or yung word na faith. As I observe, some, nagkakaroon sila ng faith objectively. Yung iba naman, subjectively. But para sa atin, objective or subjective, doon nakasentro yung faith natin sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Yung objective kasi is that's your aim. That's your goal. Tanungin mo yung isang kapatid, bakit ka nagsasamba? Bakit ka nag-attend ng church? O dahil may gwapo doon na drummer eh. Okay? Or maganda yung atmosphere doon. So that's your objective. Right? But the main ingredients ng faith natin is the subject. No other than the Lord Jesus Christ. He is the reason of our worship. He is the reason of our singing. He is the reason of playing the instruments. Yun yung rason kung bakit kami andito. Si Kristo. Through your invitation. So, kaya nga sabi ni Apostle Paul, pati sa objective, pati yung objective niya sa Philippians 3 verse 8 to 11. One thing I ask of the Lord. Okay? Si David, ang sabi niya, one thing I ask of the Lord. To dwell. But si Apostle Paul, forget the past. Forget everything. One thing I ask, forgetting what is behind, straining towards what is ahead. That's the objective of Apostle Paul. But, ang subject niya is the upward call of the Lord Jesus Christ. Is the Lord Jesus Christ Himself. Yun po yung sentro ng ating pananampalataya. Amen. As a person
and lahat yung ginawa ni Kristo, naniniwala tayo. The gospel, His death, His burial, and His resurrection, at yung mismong si Jesus, nananampalataya tayo. Praise God. So yun yung nakita, yun yung napakinggan, at yun yung revelation ng ating Panginoong Jesucristo kay Paul. The faith of the church at Colossae is matindi. Kaya yun ang unang na-appreciate ni Apostle Paul. Dahil napaka bata or very, very young church, ang dami ng testing na lumapit sa kanila. And yet, instead na magpanic sila, instead na marattle sila, they asked Epaphras to go to Apostle Paul para mai-address yung kanilang problema. That's the faith. Di ba? So, that's number one. Number two is the love for all the saints. Ang daling mawasak, ang daling masira yung church kung walang tunay na pagmamahalan sa loob ng iglesia. Sa Colossae, andun nga yung pag-i-insist nila sa doktrina na si Kristo ay hindi Diyos, pero ginantihan ng church yung wrong doctrine na yon sa pagkakaisa nila. They answered that by showing their love towards one another. So hindi sila nagkawatak-watak. They stood firm because of love. They love one another. So siguro sinasabi nila, siguro yung iba muntik na silang maakay nung mga nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Pero siguro yung the way they approach that person, no, give us chance. Dito ka muna dahil pupunta si Kuya Epaphras kay Apostle Paul. Then mamaya pakinggan natin kung ano yung sasabihin niya. Maghintay tayo. Di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap tignan kung ganun yung church natin. Kagaya dito sa Balagtas. Purihin ang Diyos. Bakit walang naka-smile sa inyo? Bawal ba yung mag-smile dito? Eh, ang pangalan nyo nga dito, Balagtas. Di ba? Parang ang lakas-lakas na tao, Balagtas. Balagtasan, di ba? May mga balagtasan. So their love, the love for the saints. And then number 3, dito sa next verse. Verse 5. Pakibasa nga lahat natin. Okay, so yung mga lalaki, pakibasa po. Okay. For the hope which is laid up for you in heaven. Yung pag-asa. Don't you know na yung, hindi ba kayo nagtataka na very popular yung word na hope pero hindi siya part ng fruit of the Spirit. Hindi siya part ng gift of the Spirit. Because hope is the bunga ng faith and love. Don't you know that? Nagkaroon ka ng pag-asa dahil sa pananampalataya mo. Nagkaroon ka ng pananampalataya dahil sa pagmamahal ng Diyos. God demonstrated His love towards us that though we are still sinners, Christ died for us. That's love. So nung nanampalataya tayo, subjectively and objectively sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. At ang pag-asa na yon is heavenly hope. Kung wala tayong pag-asa dito, na tunay nga, wala tayong pag-asa dito. Ang pag-asa natin, heavenward. Amen? Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, verse 20, we are heavenly citizen.
temporarily living here on earth. Right? So heavenward. So yung kanta kanina, our life is hid with Christ in God. Ang buhay natin is andun na kay Kristo, nakatago sa Diyos. Hallelujah! So hope which is laid. Ang gandang pakinggan yung word na yon. Pag-asa na natataan para sa inyo sa langit. Naibigay. Given. Ang hope po is given. Regalo po yung pag-asa. And notice po dito sa verse 5, whereof, yung hope na yon, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. So hope that was based in the word of God and the word of truth of the gospel. Hindi lang basta pag-asa. Ang pag-asa po ay nakapundasyon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Para maging ganap na pag-asa, ang pundasyon niyan ay ang salita ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung sasabihin nila na wala ka ng pag-asang maligtas, you can still show them, meron dahil yun ang salita ng Diyos. Di ba? No one can conquer your principle. No one can conquer your heart's hope and belief na ikaw ay ligtas. Dahil nakabase ka sa salita ng Diyos. Yun nga yung ginawa ng mga taga-Berea. Di ba napag-aralan nyo yun? Acts chapter 17 verse 11. Na yung mga taga-Berea, kahit nga apostol yung nagtuturo, and yet they search the scripture. Para tignan nila kung tunay nga at ganap yung sinasabi ni Apostle Paul. So kailangan natin din na mag-aral sa liksikin ng salita ng Diyos. Akalain mo, may magtatanong sa'yo, kapatid, saan ba makikita yung sabi doon na, for God so loved the world? And then, sasabihin mo, teka kapatid, tawagan ko muna si Pastor John. Pastor, saan po yung makikita yung verse na, God created man? Know the truth. Dahil yung pag-asa na sinasabi ng Biblia, based on the word of truth of the gospel. Ito nga yung pagkaiba ng rightly dividing the word of truth. Doon ako talaga na-track. Doon ako talaga na captive sa katuruan ng grace. When they presented to us the rightly dividing the word of truth and dispensationally presented to us, to me, doon ako nag-question. Binalikan ko yung mga notes ko noon sa Bible School. Meron ba kami napag-aralan na ganito? Bakit wala? Bible School pa yun. Hindi namin na-discuss about the rightly dividing method of studying God's Word. So ano ba yung katotohanan sa Genesis? Ano ba yung katotohanan dito sa Leviticus? Sa Old Testament? Ano ba yung katotohanan before the cross and after the cross? Di ba? Ang katotohanan sa atin is we are saved by grace through faith. That's the katotohanan sa atin. Ang katotohanan kay Noah, ang kaligtasan niya, pasok lang sa daong. Yun na yung kaligtasan niya. At dito, ang pag-asa natin, nakabase sa salita ng Diyos.
So kung may mga doubt tayo, ang kasagutan sa salita ng Diyos. Kung kulang ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tularan mo si Epafras, go to your mentor and ask them. Hallelujah. So heavenward is our hope based on God's Word. Yun yung sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation. After you heard the word of truth. And then, dito sa verse 6, still ito yung continuation ng hope. Dito sa verse 6, yung mga ladies naman magbasa. Okay lang? Go. Ang binanggit sa verse 5 is hope which is laid. Dito naman, hope which is come. Dumating yung pag-asa sa atin. Yung nga sinabi ko sa inyo, dumating yung pag-asa ng dahil sa pananampalataya at ng dahil sa pag-ibig ng Diyos. It's not our, hindi po yun produce ng ating sarili. Karamihan siguro sasabihin natin, sige, mag-invest ako dahil para may future ako kinabukasan, di ba niya? Naka-rely tayo sa ating mga pundo. Yun yung pag-asa natin na makasurvive tayo this coming years. Which is okay naman yun. But the best hope that we can settle in or settle with is the hope that was based on God's Word. Hallelujah. So marami-raming gagawin si pastor sa inyo. Di ba? Tinuturuan kayo, binabible study kayo, Sunday school, nagpipreach. Because your pastor wants you to settle your hope in God's Word. Which is to come. So the word which is to come is truly a gift. Okay? Faith is a gift. Grace is a gift. Love is a gift. Hope is a gift. Okay? And then, tuloy dito, as it is in all the world and bring it forth fruit. Naging mabunga yung pag-asa. Di ba kung may hinihintay ka, especially kung medyo gatong-gatong, di ba masaya ka? Amen. How much more na yung hinihintay mo is langit? Di ba? Bakit parang impyerno yung pagmumukha mo? Ang hirap maging masaya. Hindi naman bawal, di ba? Libre nga yun eh. Mas mahal pa nga yung yung mga ginagawa ng mga kalalakihan sa mukha nila. Foundation, gano'n ba yun? Di ba mas mahal pa nga yun eh. Libre yung maging masaya. Pero bakit parang napakahirap tayong maging masaya? Kahit walang pera, masaya pa rin. Amen. Sorry kayo, ako yung niyaya ni pastor eh. Now, naging mabunga yung pag-asa. Pagbungayin natin yung pag-asa, sabihin natin sa kapitbahay natin, may pag-asa tayo kapitbahay. Hindi po yung barangay kapitan. Ay, sorry pa. Kapitan, baka nandito ka. So, hope that became so fruitful, and it doth also in you. Naging mabunga sa iyo, magiging nabunga din sa entire world because of you. Because sa atin, magkakaroon ng pag-asa itong lugar natin. And next,
and knew the grace of God in truth. Makikita, malalaman nila yung biyaya ng Diyos sa katotohanan ng salita ng Diyos. It's so easy for us to say grace, grace, grace. But how could you explain grace if you don't know God's Word? Amen. Are you being strengthened by God's grace today? That's our theme. That's our topic. And I myself, alam niyo, natulog ako kagabi or madaling araw na eh. Siguro mag-alas 4 na ng umaga, natulog ako. I come to read and read and read this message that I've prepared. And even me, I was so strengthened by God's grace. Before standing here in front of you, I was strengthened by God's grace. And that's my heart na sana lahat tayo palakasin ng ating Diyos. Do not rely on yesterday's grace. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, do not rely on yesterday's manna. There's a new manna tomorrow. Do not rely on yesterday's victory. Do not rely on yesterday's grace. Because the grace of God is from day to day, from glory to glory, He is changing us. Ang sabi sa Efeso, then we will see the exceeding riches of God's grace. Napakayaman ng biyaya ng Diyos. Amen. Hindi po siya nakalagay sa refrigerator. From glory to glory, the grace of God is so fresh, available every time, available every day. So if you experience the grace of God today, you can experience another grace tomorrow. Because your life tomorrow is different from your life today. Your life today is just sitting there. Tomorrow you will go to work. Tomorrow you will go to school. You need to have the grace of God to face again every obstacles, every blessing, every defeat, every victory that tomorrow will bring. It's only by God's grace. But please, stay in God's Word. Doon tayo, magbasihan tayo sa salita ng ating Panginoon. Verse 7, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister. Ilang taon ka na po nagpastor dito, pastor? 7 years. Taga saan po kayo, pastor? Sa Mindanao. Di ba? Hindi ba kayo natatakot kay pastor? Bakit kayo nasabi? Nagsilbi sa inyo ng 7 taon instead na umuwi sa Mindanao. Di ba? Nasa sa inyo si pastor ng 7 years. Every now and then, tawagan nyo siya, available siya. Siguro pati yung mga time nila sa family, nasasakripisyo. Nasasabi ko yun dahil pastor ako eh. Di ba? Binabase ko kasi kay Epaphras. Hindi ko alam kung single si Epaphras, bro. As ye also learned of Epaphras. I like that word. Ang tanong ko sa inyo, ano yung mga natutunan nyo kay pastor sa 7 years nyong naging pastor? Ang pastor natin. Did you learn that faith, that hope, that love? What did you learn from your pastor? Para maging meaningful yung anniversary natin. Give time also to appreciate yung pastor natin. I know na ginagawa nyo, I just reminding you, di ba?
Amen. Nakita ko nga si pastor kanina nakaniktay na medyo, at least nakabarong ako. Hindi kasi ako sanay sa necktie dito sa taas Ang necktie namin kasi dito Alam niyo yun? Andito yung necktie namin sa kami mga igurot. Dito kasi yung necktie Ayaw ko namang ilagay dito. Hindi bagay. Kaya at least, may nakita akong medyo, na may kakulay pa naman yung tarpaulin nyo. Hallelujah. So, ye also learned of Epaphras, our dear fellow. Ang gandang word na dear, di ba? Di ba kung sa mga ladies dito, sinasabi nila sa inyo na, wow, dear Inga or dear Petra. Di ba ang gandang pakinggan, kahit Petra at saka Inga yung pangalan mo, kung may dear na karugtong, di ba ang gandang pakinggan? Yung pangalang Epaphras. Pero may dear Epaphras. Di ba? May isang estudyante nagsulat, hindi niya alam kung anong ilagay niya sa content niya. Dahil gusto niyang ligawan yung dalaga, sabi niya, Dear Kitot. Kitot yung pangalan ng babae. Dear Kitot, nagmamahal ibot. Ibot yung lalaki. Yun lang yung content ng letter niya. Dear Kitot, Dear Kitot, nagmamahal ibot. Yun lang. Pero yung word na dear is so amazing. Awesome. Di ba? It lifts your spirit. So ang tawag ni Apostle Paul kay Epaphras, dear fellow servant. And then verse 8, who also declared unto us your love in the Spirit. Yung pagmamahal niyo sa Espiritu. Paano niya nakita ng pagmamahal nila sa Espiritu? Di ba ang Espiritu Santo hindi natin nakikita? Ang hangin hindi natin nakikita. Pero nararamdaman. Nakikita natin ang bunga, ang Espiritu sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu. Ano yun? Love, joy, peace, long suffering, gentleness, meekness. Andun na yung fruit of the Holy Spirit. Right? So yun yung nakita ni Epaphras na nakwento niya sa kanyang mentor na ang mga church sa Colossae, they are manifesting the fruit of the Holy Spirit. And that's the message also to the Balagtas Church. Let us manifest the fruit of the Holy Spirit because the Holy Spirit dwelleth in us. Di ba? Romans chapter 8 verse 9. We are sealed by the Holy Spirit, Ephesians 4:30. We are the temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16 and chapter 6 verse 19 and 20. We are redeemed by the blood. We are purchased by the blood of Jesus. And the Holy Spirit dwelleth in us. So we must manifest the fruit of the Holy Spirit. And that's the way we love this Spirit. Verse 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hindi kami huminto na ipanalangin kayo. Karamihan sa mga prayer meeting natin, ang pinapanalangin natin yung mga hindi na dumadalo sa church. Karamihan yung mga, sa Tagalog yung naukos. Nagtampo. Di ba? Nagtampo dahil ang ganda-ganda nung, basta, gano'n, nagtampo. So ang prayer request is, ipanalangin natin si kapatid dahil nagtatampo, hindi na siya na mag-attend. Hindi. Ang pinapanalangin ni Apostle Paul, yung mga banal at tapat. Hindi yung mga nagtampo. Amen? Nagtampo, ang ibigay mo sa tampo, di ba, kung if you want na i-encourage yung batang nagtatampo, anong ibigay mo? Candy, right? Then mag-ayuda ka, yun lang. Ang pinanalangin dito is, the day I heard it, do not cease to pray for you. And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. That's our problem before. Yan ang problema ng mga Israelites.
They do not know about that real and true knowledge. Ang sabi nga sa Hosea chapter 4 verse 6, if I'm not mistaken, ang sabi ng Diyos kay Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Romans chapter 10 verse 1 and 2, I have the zeal, I attest that they have the zeal, but the zeal na hindi siya nakalinya sa real knowledge ng salita ng Diyos. It's not from the real knowledge. They have the zeal. Ganon kami noon. We have the zeal. Kaya nga nung first na na-present sa amin yung rightly dividing the word of truth, I studied to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Right? Ang nangyari sa amin is, instead na, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not. Ang nangyari sa amin, we became a workman, and later on, we study. So, ano naging resulta? Naging workman kami, and then, first naging workman, and then doon kami nag-study. Mag-study tayo before we are going to have to be a workman that needeth not to be ashamed. Hallelujah. And then, to desire that ye may be filled with the knowledge of His will in all wisdom. The hidden wisdom that was revealed to Apostle Paul, the mystery. We need to have that wisdom, rightly dividing, wisdom for the mystery and to the mystery that was revealed to Apostle Paul, na mensahe niya para sa ating lahat as the body of Christ. And then verse 10, that ye might walk worthy of the Lord. Bakit pa niya tinawag na worthy? Ganap na nga sila eh. That ye might walk worthy. Tinawag na banal at tapat. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng maglakad na tapat sa ating Panginoon kung hindi natin alam yung mystery na ni-reveal sa atin ng ating Diyos through Apostle Paul. Dahil doon nakabase yung paglilingkod natin at pamumuhay natin sa dispensation of grace na sa atin ngayon. That ye might walk worthy of all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Do you remember yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Be steadfast, immovable. Di ba? Always abounding in the work of the Lord. It's not your work, it's the Lord. It's the work of the Lord. Ano yung work of the Lord? He came to save us, right? That's His work. He came to die on the cross. That's His work. To redeem us, to pay the price of our sin. That's the work of the Lord. So, do also the work of the Lord. Expose. Share the work of the Lord. Evangelize. Share the message of the grace of God. That's the work of the Lord. Yes, by playing instrument is a work. That's a very good work. But the utmost, the prime work of the believers and the church of God is the work of the Lord. Minsan, mas popular yung tao kaysa kay Kristo. Alam niyo yan? Nung pumunta kami ng Malaysia, I was invited to help sa mga drug addicts at saka yung mga, grabe na drug addicts at saka yung mga biktima ng mga AIDS, mga sakit na AIDS. Nung pumunta kami doon, may time na nag-attend kami ng sa pinakamalaking church sa Malaysia. After the service, 1 hour before the start of the church, andun na kami. Ang alam ko, yes na very early kami na andun. Expected ko, andun kami sa harap. Baliktad. 1 hour before the church started. Alam niyo kung saan kami? Doon sa napakataas na bleacher.
Dahil punong-puno na doon sa baba. And after the service, ang sabi nung Indiano na kasama ko missionary, "Oh, Jerome, let's go." Tanong ko, saan kami pupunta? At nakita ko sa side ng napakalaking building, nakapila lahat yung mga tao. And then, lalapitan pala nila yung matandang pastor para magpalehans. Alam niyo yun? Magpalehans daw para yung anointing ng matanda ililipat sa kanila. Sabi ko naman, Pentecostal pa ako noon. Hindi ako ma-convince. Ang ganda-ganda nga ng mensahe. Pagkatapos pupuntahan pa yun, anong relationship nun? Di ba? So, yun pala yung dahilan ng mga iba to attend the church para magpalehan sa matanda na malapit ng mamatay. Baka may ibibigay na titulo. Di ba? Hindi ako pumunta. Ang sabi ko sa kanya, may coffee shop kasi sa building na yun, libre yung coffee sa ground floor. Sige, I will see you there. Sabi nung Indiano, nagkita kami. Sabi niya sa akin, "Oh, I'm so happy, Jerome." Why? Because the old man laid his hands on me. You see? We don't need the old man. We need Jesus. Amen? Dahil kung yung old man lang ang magbibigay ng blessing sa atin, di lahat tayo punta ng Malaysia. Di ba? But praise God, Jesus is in Malaysia and Jesus is in Balagtas. Strengthened with all might, according to the glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. Di ba ang power sa atin sa G12 is yung anointing? Ang power sa atin sa G12 sa tao. Yung lay hands na nanginginig, shake, rattle, and roll. Then, parang magmukha kang may anointing, tulak-tulak. Di ba? Instead na anointing, amoiting na. Dahil na malabo na yung amoy ng basta. Okay? But, ang power po sa atin, hindi po sa anointing. Ang power po sa atin that we will be strengthened is no other than the cross. The gospel. Ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, "I am not ashamed of the gospel." Right? For it is the power of God. So the power now is the gospel. The power now is the preaching of the cross. That's our power. Glory to God. And then, next, verse 12, second to the last verse, praise God, tapos na si Pastor. "Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light." Magpasalamat tayo sa Diyos kung anuman yung kayamanan na para sa mga Israelitas, mayroon din sa atin through our Lord Jesus Christ. Kung sila is true, Abraham, Isaac, and Jacob, sa atin sa Galatians chapter 3, through our Lord Jesus Christ. That the blessing of Abraham that come to the Gentiles through Jesus Christ. So that's our blessing. So we have all the reason to give thanks. Amen? We have all the reason to give thanks. Sabi ko kanina, kung pinanalangin mo yung kapatid mo, you have the reason to say thank you. Thank you for using me, God, to pray for that brother. It's an opportunity. That's privilege enough. And then verse 13, "Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son." Alam nyo, nung andun kami sa China, when we are doing the pioneering work in China, in Shenzhen, and then they invited me to go to Shanghai. Medyo loko-loko din yung mga Pilipino dun eh. Alam niyo yung tawag nila sa mga negro, sa mga black people, kadiliman. Kadiliman. Paano sila matranslate? Galing nga, kadiliman nga sila. Paano sila matranslate sa kingdom of light? Kadiliman nga sila. Yun yung mga jokes namin doon noon. But they are so, masigasig silang magpuri sa Diyos.
One time, my friend pastor from Nigeria in Israel invited me to speak in their church. Puro, alam niyo naman, walang gitara. Alam niyo yung tum-tum? Tum-tum, lahat yung, ang ingay! Ang ingay ng worship service. Pero they're so passionate. But yun nga lang, they don't know about the message of the grace of God. Kaya please, the church here in Balagtas, let's all pray one another na habang andito kayo, andun naman kami sa bundok, we'll pray for one another. Salamat at nakapunta kami dito, nakita namin kayo, nakita namin yung church nyo. Lumago sana itong mensahe ng biyaya. To be honest, and I'm sorry, huling-huli tayo eh. Huling-huli tayo kumpara sa mga charismatic. Yun din ang sabi ko kay pastor, sa isang pastor sa Baguio. Bakit huling-huli yung grace movement kumpara sa charismatic? Kumpara sa Pentecost? Kumpara sa mga iglesia? Kumpara sa mga ganito? Di ba? May spiritual jealousy ako eh. Na hoping na hindi lang tayo nakasettle na ganito. Try to open some boundaries also to introduce the grace of God. Amen? Mga kapatid dito sa Balagtas. Amen? Try also. You know, I'm encouraging nga yung mag-asawa sa Cainta eh. Start a church there. Start a work sa Cainta. Start a work. And then if you need our help, then we will help you. We will come. At least mas malapit na si Pastor Jun. Oh, okay. May Grace Church daw sa Cainta. But, wag na kayong kumumpul sa kanila. Start a new church. Di ba? Tingnan nyo naman yung Jollibee nyo dito, magkakapit bahay. May McDo nga, may... Hindi ba kayo na-challenge sa kanila? They are so easy to promote their business, right? Then promote also the grace of God. But you need the strength of the grace of God to do it. There's a lot of challenges. It's not a joke. But, napakasarap, napakasayang maglingkod sa Diyos. Dahil alam at alam na natin kung ano yung mensahe na dadalhin natin sa kanila. Alam nyo, nabalitaan nyo yung mga, di ba? Pinanganak na kayo nung earthquake sa Baguio. Diba? Hindi pa. Pinanganak na kayo. Basta. Di ba? Alam nyo yun, yung 1990 na earthquake sa Baguio. After the earthquake, naging sakripisyo din sa akin. Dahil kung pumupunta ka ng Baguio, di ba, dinadaanan nyo yung Lion's Head. From Baguio, dinadaanan ko yan. Nilalakad yan dahil nga close yung Cannon Road. Nilalakad ko yan. 4 na oras. Puntahan ko lang yung outreach ko sa baba. Kaya malapit na ng Rosario. Ganun yung zeal namin doon. And kung sana pwedeng kumanta nga lang, isasabihin ko yung kanta ko is, Wasted years, wasted years. Oh, how foolish. Dahil iba yung mensahe na dinala ko. Iba yung mensahe, yung pawis, yung pagod, yung puyat, yung fasting ng 40 days, 21 days, 15 days, 7 days, 3 days, 1 day. Nag-fast ka noon? Nagfa-fasting ka noon? Kaya siguro medyo, di ba? I'm sorry, bro. Huwag mong sabihin favorite kita. Basta nagkakaintindihan kami sa G12. Alam ko yan. So again, to conclude this message, strengthened by God's grace through His Word. Magbasa tayo, mag-aral tayo. Kung may time kayo,
form a group to study together. And I believe Pastor June is so willing enough to help everyone. May I ask everybody to stand up to pray. Father, thank you for this provision of your word. Thank you for the clarity of your word. Thank you for the knowledge, the wisdom, the understanding. Thank you for the revelation of the mystery through Apostle Paul. Thank you for the life of Epaphras, whom you have used to pioneer the church at Colossae. Thank you for Tychicus. Thank you for Apostle Paul. Thank you for the written word, the written book of the Colossus, that it became the center of the message this morning. Salamat, Panginoon. At yung sinulat ni Apostle Paul na para sa church is isa kami sa nabiyayaan dito sa Balagtas. At patuloy mong palakasin itong church na ito, palaguin, they will become fruitful, they will become zealous enough, compassionate, to bring forth the message of the grace of God. But God, please, as you have strengthened them for this past 21 years, more so of the coming years of their lives. God, even Pastor June and his family, thank you for the dedication. Thank you for answering that call. Thank you for sustaining them by your mercy, by your grace, by your love, and by all your provision. Thank you for their lives and all the leadership of this church. Thank you so much. Even for the chance and the privilege you have given me and my team to come, to join them hand in hand, to give you praise and to acknowledge the grace of yours, God, that you have given to us as your gift. Thank you. You deserve all the glory,